Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back dito sa ating malupitang channel, Doy TV Sports lamang po. Wala na tayong masyado pang maraming intro dyan. Ang akin lang po sana ay like from you guys, mga regulars natin dito. Sa mga hindi pa po, followers and subscribers, pasuyo na lang. Okay, makapa-shoutout din pala. Of course, hindi mawala yan sa ating topic. At yun na nga, paano po babangon ng Ginebra sa Game 2? Okay, kasi pinag-usapan natin kanina sa live natin kung ano nangyari. Diba? Anyari. Then, ano yung foul na bakit sobrang nagre-reklamo ngayon si Coach Tim ko na hindi naman masyado siya nagre-reklamo. Diba? Sabi niya yan sa mga referees. Okay? So, yan po ang ating pag-uusapan. Okay. Ang nakita po natin kanina, no? Yung how genius yung ginawa pong adjustment dito ni Coach Chad Reyes kung saan, nako, one-on-one tayo, mga boss. Kita nyo naman, mas malalaki po ang player ng TNT. Kaya sa first quarter pa lang, nakita po natin, no, na talagang gumana itong strategy na ito ng TNT. They goes, what? All this, no? Old school, low post, no? At nakita po natin yung advantage dyan ni Calvin Oftana. Dahilan po yan para maiwan ng Ginebra. Imagine, just limit them to 12 points habang sila 27. Kaya po, nahirapan na yung Ginebra. They did a comeback, pero I don't understand, no, sa defensive plan ng Ginebra. Bakit open si Oftana? Mainit na nga nung first half. Bakit siya laging na-open pa rin? So, yan po ang tanong na hindi ko din masagot ng sarili ko. No? Bakit ganun? Di ba pwede may designate player na hindi naaalis sa tabi niya? Although, alam naman natin, no, na because the defense sometimes likes to switch, no? Kaya, kaso useless po yun eh. If you will let the shooter open, di ba? Useless. Anyway, isa sa nakita natin, no? So, nagmo-move on na tayo dyan. Ang atin lang dito napansin, ano ang nakuha dito ng Ginebra? Kasi, kung maalala nyo, sinabi dito ni Coach Tim Con, mag-a-adjust sila. Para yung nangyari nung Game 1, hindi na mangyayari sa Game 2. Pero, ang dami po, mas marami pa pong problema, no, na nangyari nung Game 2, di ba ba? So, yun, napansin na po natin lahat yun, binanggit ko na, dito sa topic natin is, paano po babangon? Okay. Sa late game heroics po, yung ginawa pong run ng Ginebra, no, almost, no, they got it, no. They did come back, bumaba po ang lamang sa 4, di ba? Courtesy of bench players, mga boss. So, hindi naramdaman si Stephen Holt. Hindi po naramdaman dyan si si Thompson dahil foul trouble. Yung mga big man po na Ginebra, hindi naramdaman. Pero Go got 10 points. Jeremiah Gay hits, long range shots, no? 4-point and 3-point shot. Yan po yung nag-spark yun. Then, RJ Abarientos doing his thing. So, in the end, Justin Brownlee at RJ Abarientos. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Binilisan po nila yung laro. At isang player po na hindi naman po talaga nagagamit. Nasa crucial stage ng laro. Yan po si John Addis. Nakita niyo po. How he ran. Matagal na po natin napapansin yan. Kaya po tayo nagtaka. Pati hindi natin siya nasilayan sa mainitan laban nila with the rain or shine. No? Siguro mas pa sana. Nahasa pa siguro papuntang finals. No? Kasi nakita natin, guys, Ginebra can run. At dito po, magko-collapse or bahagyang nag-collapse itong TNT, di ba? Sa ginawa pong run na ito ng Ginebra. Sabi nga po natin, if they keep on running, ito po yung advantage nila. No? Ginawa po nila ito sa run and gun team na rain or shine, di ba? Sa tingin ko, mas may edge sila. Kung gagawin nila ito, they should be like rain or shine, no, against TNT. At tingin ko po, dahil po sa kasalukuyang kalagayan ng mga players nila, mukhang mahihirapan po sila sa Ginebra pag gawin nila ito. Di po ba? So, yun lang naman ang sa tingin ko paraan para makabawi sila. Sa TNT, i-discuss natin sa next content. Dito na tayo muna sa, dito sa, kasi sabi nga ni Coach Tim Con, he's not usually complaining about the ref, no? Ano ba yun? Hindi ko po alam. To be honest, kasi nga, nakita po natin na may narinig tayo may binanggit ang commentators, no, about Justin Brownlee nung nasa ilalim siya. Hindi naman po kasi ni-replay.
Hindi ko po alam kung sa monitor ko lang na ang platform is YouTube. Ewan ko sa Philippine TV, no? Kung saan man pinapalabas ng PBA, kung nire-replay nila. Kasi hindi nila ni-replay at all. Di ba? Samantalang yung non-foul naman talaga, paulit-ulit pong ni-replay. Di po ba? Kaya may highlights tayo eh. Wala akong so far nakikitang highlights sa YouTube nang inirereklamo ni Coach Tim Con. Kaya hindi ko po talaga alam. Hindi ko alam kung may konting foul doon. O may totoong foul. So yun po, no? But then again, wala po tayo dito para magpalusot, no? Dahil nga, kinongratulate natin ng TNT. They deserve this win, no? At yun nga, congratulations ulit sa kanila. Alam ko naman po, medyo, hindi po yata masarap ang mga gising, no? Pero kung ako tatanungin nyo, mga boss, ito po ang pagkatalo ng Ginebra. Me as a fan, na ewan ko, natuwa ako eh. I mean, natatalo ng Ginebra? Hindi. Ibig sabihin, natalo man ng Ginebra, yung inaasahan mong gagawin nila ng 5-pack, ginawa nila. At marami rin po kasing nakakatawang moments doon, like Pugoy umupo sa bench nila, 'di ba? Bench player, 'di ba? Played in fourth quarter. Justin Brownlee, anong oras lang siya bumalik, 'di ba? So, yun po ang nakakatuwa rito sa ginawa ng Ginebra. Kaya overall, nag-enjoy po ako sa laro. Okay, so shoutout na po tayo mga boss. Comment na lang po kayo kung alam nyo yung sequence na yun, yung nirereklamo ni Coach Tim Con. Kasi nga, alam nyo, di ba sa sinabi niya about the referees, di ba pagka ganun, sa pagkakaalam ko, pwede siyang ma-penalty nun. Ano po sa tingin nyo? Di ba? Anyway, kasi may reklamo siya sa group of referees na nag-officiate kahapon, no, dyan sa Pilipinas. Okay. Dito na po tayo sa ating, mga pa-shoutout. Okay, sabi po ni Chris Clay Madahe, alam mo na sir, ibinigay na daw sa TNT ang laban para wala nang masaktan. Hindi naman po. Wala, hindi naman po ganun. Ito po si JR Sana, no? Talo ka lang. Ano ngayon? Hindi naman ako talo, Ginebra ang talo. Hindi ko po problema yun, no? Archie Hilar, nahihinaan ako sa laro ng import ng TNT, malayo kay JB. Kung si Bolbol sana, matig na yung championship ng TNT. Oo nga, no? Parang ineffective siya. Kung ikukumpara mo kay Bolbol, ha? Pero ang kagandahan dito, nai-involve yung locals, no? Kaya kung, not as, scorer as Bolbol, pero at least, yun nga, involve ang locals, di ba? Alright, mas magaling ang mga bangko kaysa kay Holt. Dapat siya ang ibangko. Wala naman siyang ginawa. Grabe naman kayo. Well, sabi ko nga sa inyo guys, no, siguro may mga duties and responsibilities si Holt na ginagampanan dyan. Kaya po siya nananatiling regular starting lineup, di po ba? Regular sa roster ni Coach Tim, no? Pero sa nakita ko pong laro ngayon, mas maganda, no? I would suggest him to be off the bench. Diba? Ganun din naman eh. Yung first game halos, siguro ang maganda lang ng first game, napigilan niya si Oftana. Yung second game, hindi eh. No? Ito po. Yan po si Rhea Juanesa. Okay? Sabi naman po ni Ramon Guevara, boss, okay lang yun kung matalo Ginebra. Masyado na sila magaling kung mananalo pa sila. Malayo ang laro nila sa game 1. Makikita daw sa linggo. Okay. Ayaw magtitira ni ni RJ at JB. Tignan po natin sa Sunday, no? Okay. Alright. Dito tayo kay Jaime Bugayong, no? Game 3 daw po. Okay, bawi daw. Oh. Sabi ni Romulo Makalaeg. Okay. Nabakuran si RJ at hindi gumana si Holt. Ang bantay ni RJ is malaki. Strategy po talaga yun. At very well, na po yun. Expected na yun. Diba? Dapat anticipated na yun from the very beginning. Diba? Team Cone issue, sir. Hindi gumana si Holt at Scary. Nasa loob pa. He should be playing 2 big man at ibaba si JB sa small forward. Hindi nga po tayo pwedeng mag one-on-one ng malaki yan sa kanila, Sir Nate Reyes. No, it doesn't work that way kasi nga, biruin nyo, napapaul trouble lang po yung mga natin eh. Yung mga
tawag dito, big man natin, di po ba? Kasi po, mas magaan po kasi kapag meron kang 3 guards, mas mabilis, di ba? At yun na nga, yung pinopropose nyo, babagal po dun yung Hinebra. At kapag nangyari yun, sino po ang gagalaw ng opensa? It's always RJ, JB. Di po ba? Kaya po ang ginawa dyan, ang power forward, si Justin, center is either Jopet or Rosario, tapos si Holt, RJ, and Thompson. Yun po yung nila talagang composition nila. At di pa na kontento si Coach Tim. Pinulout pa, di ba, si Rosario, pinalit si Gray. Di ba? Tapos, no fourth quarter, yun, pinasok naman si Go, pahinga si Brownlee. Di po ba? So, naging effective, no? Minsan din kasi nasa balasa din, no? At yun nga, team tried to use his bench, pati nga, extended kay Abyss, di po ba? Nagamit si Abyss doon. So, yun, kung gagawin po yan, no, parang pumasok na tayo sa laro ng TNT. Ang mangyayari naman po dyan, mas magiging mabilis ang TNT. Kasi si BGR, di naman po laro niyan, sentro eh. Mabilis din kumilo si BGR. Magkakat lang ng katat sa basket yan. Yan naman ang ginagawa niya, di po ba? So, yun lang po ang sa tingin ko. Okay? Sa bench na lang si Holt, Edgar Morada. Okay? Rodrick Rodriguez, Posudoy babawi ang Hinebra sa Game 3 para makalamang sa series. Yan naman po ang pakay ng dalawang koponan na yan. Di po ba? Ito po. Crisanta Manganan. Good morning po ma'am. Binaminapayan. Hola tayo mga kabarangay. Bawi na lang daw po. Antonio Dayag. Tama ka idol, si Gray na lang gamitin kaysa Holt. Pero I doubt na mangyayari yan. Suggestion lang naman yan. At the end, alam ko naman po mangyayari dyan. Julie Bundak. Okay lang, talo lumaban. Yeah. May NSD spirit. Joel Lubentino, bawi na lang daw po sa susunod. Good comment. Salamat po kay Eduardo Lising. Alma Degar, good morning po. Sir Doy, bawi na lang daw po sa Game 3. Alright, Romel Sales. Kung yung isang commenter sabi, malas, naman swerte. Di ko po kayo masisisi if you use those words, no? Pero kasi nga, malapitan na, hindi pa napapasok, no? So, posible nyo gamitin yan. Pero, ganyan po talaga sa basketball, no? Sabi ko nga, hindi lagi Pasko, no? Pero of course, hindi lagi talo. Okay, so yan lang po ang ating topic ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat. Let's enjoy watching New York Knicks at San Antonio Spurs. Sino po kayo dyan? Pag-usapan natin right after the game. Maraming salamat po mga boss. Baka po mag-live tayo, no? Salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.